Mapagpalang araw po, ano? Dito po tayo sa tahanan ni Brother Guillermo. Barangay 97, Sonic, District 1, Tondo, Manila. Ayan po siya. Oh. Yeah. Bakit kaya yung mga tao pagka mayroon silang sakit, masyado nilang dinaramdamang sakit sa buhay nila? Eh samantalang sa buong mundo, lahat naman may sakit eh. Eh mahirap na yun, nakaiga lang. Sinusubuan. Oh, tumatay sa higaan. Mga bedridden. Pero kung nakakagalaw ka, hindi ano yun, hindi. Mas malamang ka pa nga sa mga bedridden eh. Yung mga iba pilay, yung iba bali yung pa, bali yung kamay. Pero kung nakakagalaw ka, nakakapagsalita ka, nakakapasyal-pasyal ka pa, eh ano na yun, kumbaga sa labanan, nakakapuntos ka na. Di po ba? Kagaya ko, stroke nose ako. 6 years. Sa August, 7 years na akong stroke. Pero, biyaya ng Diyos, okay lang. Kung ano yung nararanasan ng mga iba't ibang klaseng stroke, nararanasan ko rin. Ang pinagkaiba namin ng iba, hindi ako bedridden. Hindi ako pinagsisilbihan. Bakit? Eh, sa awat tulong ng Panginoon Diyos yan eh. Hindi ko rin sinasabing, ay gusto ko na mamatay. Pero karamihan ng akin nakikita, yun ang nararamdaman nila. Para bang mas mabuti daw magpahinga na sila ng tuluyan para wala na siya na nararamdaman hirap. Eh kasi po, pag na-stroke ka, lahat ng yung buong katawan may epektado. Kahit kalahati lang yung tinamaan sa katawan mo. Right side or left side. Siyempre magbabago ng buhay mo. Mangyayari yan para kang bata na sinusubuan, binibisan, pinaliliguan. Ganun talaga. Pero yung sabihin mo, gusto mo na mamatay, eh kahit hindi mo gusto sabihin mamatay, talaga mamamatay ka naman. Sino bang tao ang hindi namatay? Sa kasaysayan ng Biblia, lahat na nakasulat na tao namatay. Oh, may nabuhay na 900 years, pero namatay. Oh, sipin nyo, 900 years nabuhay dito sa mundo. Pero namatay rin. Talagang may kamatayan ang tao. Pero, dapat bago ka mamatay, itong malaman mo. Bible study na po tayo, home Bible study. Meron akong hawak na appointment ng Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni Brother Guillermo ng pag-aaral ng iyong salita upang aming maunawaan ang iyong turo't aral. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yung kamatayan, ang sabi sa Biblia, maganda lagi natin kinukuha sa Biblia. Dito sa chapter 9 ng Hebreo, sa verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Bakit ang sabi rito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay? Kasi po sa mga hospital, meron pong dinideklarang dead on arrival, DOA. O, na-aksidente kayo, tatakbo kayo sa hospital. Pagdating sa hospital, ang sabi niya, DOA na siya. Ibig sabihin, patay na siya nang dumating sa hospital. Pero merong mga patay na sa ospital na nangyayaring gano'n. Meron kong kakilalang isa.
ang kanyang nanay, matindi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang sakit niya po, utak. Utak. Infection. Infection pala sa tenga. Di natural yung utak at saka tenga magkatabi lang yun. Kaya, diniklara na siyang patay sa ospital. Yung nanay niya, hindi naniniwala. Sino ba nagdedeklarang patay ang isang tao? Di ba doktor? Hanggat hindi dinideklara ng doktor na patay na yan, hindi pwedeng galawin yan. So, diniklarang patay na siya. Infection. Kasi sakit niya sa tenga. Lumuhod yung nanay niya doon sa ospital. Nanalangin sa Diyos. Kasi po, madasalin yung kanyang nanay. Si Nanay Esther. Maya't maya po, gumalaw yung daliri ng kanyang anak. Buhay siya. Oh. Sisipin niyo, sabi ng doktor, patay na. Nasa kamay ng Diyos ang buhay ng tao, kaibigan. Hindi Diyos ang doktor. Hindi po Diyos ang doktor. Doktor yan, nag-aral lang ng medisina yan. Isipin nyo, sa kasaysayan ng Biblia, maraming himala ang Diyos na patay na nabubuhay pa. Kagaya ni Pablo. Magdamag ng aral si Pablo. At nahulog yung bata sa bintana. Siguro sa papaginig, inantok, nahulog. Nang tinignan, patay na. Pero nagpatuloy pa rin si Pablo sa pangangaral. Pagkatapos ng pangangaral ni Pablo sa bahay, bumaba siya, dinapahan yung bata at nanalangin sa Diyos. Maya-maya, nabuhay yung bata. So, ang nagtatakda sa buhay ng tao ang Diyos. Kaya sabi niya, itinakda. Ito, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos siyang paghukom. Diyos lamang ang nagtatakda ng buhay ng tao. Kagaya ni Haring Ezekias. Nang itong si Haring Ezekias noon sa panahon niya, ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias, puntahan mo si Haring Ezekias at sabihin mo pinasasabi ko, sabi ng Diyos. Isaias 38. Nang panahon yun, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Nasa bingit ng kamatayan. Yet siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos nito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga uling abilin sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Sabi ng Diyos yan sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Hindi ka nagagaling. Ibig sabihin may sakit. Itong nasabing hari na si Ezekias. Magbiling ka na. Mag-last will and testament ka na. Dos, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Nang marinig niya ang salita ng propeta ni si Isaias, umarap siya sa dingding ng kanyang tahanan kung saan siya nakaiga. Baka nakaiga siyang ganyan, gumanyan lang siya at nanalangin. Doon niya binulalas ngayon ang kanyang panalangin. Ganito ang nakalagay. O Yahweh, alam mo kung paano ko namuhay ayon sa iyong harapan. Lahat ng ginawa niya, binabanggit na niya sa kanyang panalangin. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. At ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Yung lahat ng ginawa niya, binabanggit niya. Ang tawag dito, nagkakaroon sila ng diskusyon ng Diyos. Nagkakaroon sila ng diskusyon ng Diyos. Tingnan muna natin yung
Dito pa rin sa Isaias, yan tayong mababasa rito. Ang sabi rito Isaias 1:18, ali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, Inarara pa. kayo'y aking papuputihin tulad ng yelo. 19, kung susundin ninyo ang aking sinabi, tatamasahin ninyo ang ani ninyong lupain. 20, ngunit kung susuway kayo at mag-imagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Nagkaroon ng conversation si Ezekias at ang Diyos sa panalangin. Pagkatapos na nangis siya ng malakas, umiyak siya. 4, muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. 5, sabi sa kanya, sabi mo kay Ezekias at sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ang iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluwat, narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Kita niyo? Mamamatay na lamang siya, kaibigan. Diyos yan nagsabi, mamamatay ka na, hindi ka nagagalit. So ano sabi ng Diyos? Bibigyan pa kita ng 15 years. Bakit? Narinig niya kasi yung panalangin ni Ezekias at na siya'y nananalangin, siya'y umiyak. Siya'y nakikiusap sa Diyos. Nakita ng Diyos ang kanyang pag-iyak. Kailangan tayong mga tao, pag meron tayong mga sakit, mapagpanalanginin po tayo. Yung Diyos ba noong panahon ni Ezekias, siya rin ba yung Diyos ngayon? No po, hindi nagbabago ang Diyos. Siya ang Diyos noon, ngayon at siyang darating. Kaya dapat magtiwala po tayo. At sabi ng Panginoong Yesus, dito sa 1:14, anong sabi ni Jesus? Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Ano yung bagabag? Yang sakit, malaking bagabag yan. Yang problema sa buhay, yung kahirapan, problema yan. Bagabag sa buhay ng tao yan. Yung kawalan, problema yan. Bagabag yan sa buhay nating mga tao. Pero sabi ng Panginoong Yesus, don't worry. Huwag kayong mabagabag. Huwag kayong magalala. Yung kwento nga sa mga hibong Maya, sabi ng Panginoong Yesus, yung hibong nga ng mga Maya, hindi sila nagtatanim, pinakakain sila ng Diyos. Ibon na. Kayo pa kaya? Ang tinutukoy ng mga tao, kayo pa kaya? Ganun po ang Diyos. Mahal tayo. Ang problema, yun nga sinasabi ko, pag may problema ang tao, nawawala na siya sa nakakalimutan ng Diyos, masidingi na lang, mamatay na lang ako. Yung iba naman, hindi nila iningin mamatay sila, nagkusa sila nagpapakamatay. Andun sa iinom sila ng mga lason, tatalon, magpapahulog sa mataas na lugar, magpapasagasa, para lang mamatay sila. Kasi nga, sa hirap na kanilang dinaranas. Meron akong alam na kapitbahay namin. Ginawa niya, tumalon siya sa building ng ospital. Natural, pagbagsak ko, nahulog, di patay siya. Dahil sa problema, meron siyang dala-dala problema, mabigat ang problema niya. Mabigat, hindi niya nakayanan ang problema niya. Kaya ginawa niya, tumalon na lang sa ospital. Nagulat ang kanyang asawa kasi nandun sila yan para magpatingin.
Kanya lang, hindi niya nakayanan yung problema. Yung problema, nandyan lang yan. Dapat, may problema ka, lumapit ka sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, don't worry. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabagabag. Manampalataya ka sa Diyos. Manampalataya ka sa akin. Sabi niya. Kaya alam niyo po ang buhay natin. Ako, stroke nurse ako. 6 years and 10 months. Ako, boses, 7 years na akong stroke. Pero hindi pumasok sa aking kaisipan. Yung mga ganyan nakikita ko sa aking kapwa-tao na mayroong mga ganitong klaseng sakit, mga stroke. Mayroong karamdaman. Nangad nila, ay mamatay na lang sila. Ang sarap mabuhay, kaibigan. Kung yung mga bedridden nga ayaw nilang mamatay, yung mga ang hirap, pilit-pilit na ganyan, sinusubuan, hindi nila ninanais mamatay. Bakit ikaw na konting karamdaman lang, gusto mo nang mamatay? Bakit nung malakas ka, hindi mo hiningi ang kamatayan? Ngayon meron kang karamdaman, hinihingi mo ang kamatayan. Lagi ko nga sinasabi, kung gusto nyo magpakamatay, gusto nyo mamatay, dalawa lang. Magpasagasa ka sa malalaking truck. O kaya, tumalong ka sa matataas ng mga building. Una-ulo. Huwag mo na sabihin gusto mong mamatay. Gawin mo na lang. Para bang gusto mo, awatin ka ng kapwa-tao mo, ay huwag ka magpapakamatay. Parang nagpapahawa ka pa eh. Kaya ako, yun ang masasabi ko. Gusto mo talaga mamatay. O, madali. Uminom ka lang ng lason, tapos na. O, pag inom mo ng lason, mahiga ka na. Yung para patay ka na, eh talaga mamamatay ka. Lason ang ininom mo eh. Hindi ka pa nahirapan. Kaibigan, sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Ano pa sabi ni Jesus? Dito sa San Mateo, chapter 11. Ang sabi ni Jesus ay, lumapit kayo sa akin. Come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan. Lahat ng nahihirapan. Tinatawagan na ni Jesus lahat ng nahihirapan eh. At lubang nabibigatan sa inyong pasanin. O ano sabi ni Jesus? Come to me. Dali kayo. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Anong ibig sabihin? Yung dinaranas mong hirap, papagahanin niya, kaibigan. Hindi yung papahinga. Yung iba, yan, mamamatay ka na pala. Hindi. Yung bigat na dinaranas mo, yung hirap na dinaranas mo, pagagahanin ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Lumapit ka eh. Yun ang panyaya niya. Lahat kayo. Wala na siyang tinira eh. Kayong mga nahihirapan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahihirapan. At lubang nabibigatan sa inyong pasan. Pasan mo ba ang daigdig, kaibigan? Lumapit ka kay Jesus. At anong sabi ni Jesus? Giginawa. Yung hirap, mawawala, kaibigan. Purihin ng Panginoon. Kaya, hindi kamatayan ang solusyon. Kaya pag namatay ka, hindi alam kung saan kayo kukuha ng panlibing, pangburo. Napakahirap ang mamatay ngayon. Ang mahal ng bayad. Kumisan nga, 3 araw lang ang buro. Umabot ng 1 linggo, 2 linggo, kasi wala ng pera. Nagpapalimos na lang para may palibing yung mahal sa buhay. Hindi po ganon. Purihin ng Panginoon.
Sana kayong mga nakikinig, nanonood ng video, kung meron kayong dinaranas ng problema, sabi ni Jesus, come to me. Huwag po kayong mag-alala. Lumapit kayo. Nag-ahanyaya si Jesus. Bakit? Alam niya, siya lang may magagawang solusyon sa problema mo. Kaya huwag po kayong mag-alala na lumapit sa Kanya. Salamat, Panginoon Diyos, sa ituro sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana meron po kayong natutunan, mga kaibigan. Kung inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, dito po tayo sa Barangay 97, Sunid, District 1, Tondo, Manila. Kasama natin yung dating chairman dito. Dati siyang chairman dito. Si Chairman Guillermo Saldana. Ito po, God bless us all.